Hindi kasi po yun nga yung sinasabi. Ito yung isang eksena pakilisin lang. Listen. Okay. Ayun po. Kasi halimbawa, yung information nga po kanina na yung process ng writer. Yung process ng writer. So parang ang gusto po sana namin yung journey ni Mia, napapanood nyo kung ano yung nangyayari sa kanya. Tapos kung paano niya ginagawang eksena sa pelikula. So yun po. So may mga eksena na ang peg namin, parang in love team. Tapos merong mas mature na love team. Tapos, yun po. Love team talaga, like... Sino po? Di ba? Iba-iba naman po ano. Hindi, sikat yung love team, hindi yung mga luma. Hindi, isa rito andito si Derek Ramsey, alam ko, di ba? Andito rin si Derek Ramsey. Parang nire-reenact yung kwento nila, yung kwento ni Mia and Ethan, nung mga artista ngayon. Parang in-explain ni Mia yung nangyari sa kanila ni Ethan, and then inaarte na. Magiging pelikula yung mga eksenang yun na ibang artista ang lumabas. Ayaw sabihin pa pero malalaki. Alam ko, kung natuloy yung isang malaking artista ng kapamilya. Natuloy ba? Natuloy raw yun. Meron isang malaking sikat na actor. Si Piolo yata yun eh. Hindi di ba yata? O si John Lloyd. Diyos, sino talaga? Ayaw sabihin niya Tony, pero they're big stars in their own right. Kaya isa yun sa mga ano. Ronnie Carrasco. Well, at sa simula kasi talaga kailangan you have to believe. Together, kailangan maniwala kayo sa pinaniniwalaan ng bawat isa. And then, of course, qualities kailangan, you know how to accept and be open to learn more about the person as you guys grow. For me, marriage is about growing old together, doing things together, lahat. And pag may naiwan na isa, you wait for the other one. Pag may nauna, susundan mo. Ganyan. It's a lifetime partnership. And for me, if I talk about forever, it's kung ano ipapamana namin sa mga binhi na, di ba? That they can pass it, yung ipapasa nila na ganyan. But, you know, when the time comes that you see someone that makita mo yung tao na, uy, kasama ko yan, pwede kaming tumanda na yan. Yun yun. Nakakabal yan. Ha? May click talaga. Oo, ganun yung nakita niya sa akin. Oo. Kasi Jen, ikaw sabi mo nga kanina, hindi pa dumarating. Hindi ko pa natatagpuan yung forever. Hindi pa po, hindi po ako nagmamadali. Ano yung mga qualities naman na hinahanap ko para masabi mo, ito na yung pag-forever, pag-lifetime? Siyempre, unang-una yung tatanggapin yung anak ko, di ba? Importante yun. Kasi hindi naman ako dalaga. Hindi naman ako dalaga. Hindi naman ako married. Pero may anak ako. So, importante na mamahalin niya si Jazz, di ba? Tatanggapin niya kung sino ako, yung pamilya ko. Yun siguro muna. Tapos, ano ba? Ano sabihin ko ba? Hindi kasi kagabi yung crew lumapit sa akin. Oo. Yung nagbibigay ng tubig. Sabi niya, tatanggapin niya daw yung anak mo. Kaya niya. Pwede ba yan? Grabe ka sa ego. Wali nga. Pero di ba? Yung charm ko eh. Wale is the new sexy, oh. Bago yan, ha? Ikaw ba may ganun? Kasi first time na mag-rom-com. Meron bang mga parang goal na at least sa rom-com maging best actor? Hindi ako nag-expect ng anything. Alam mo naman, kilala mo naman ako eh. Relax lang ako eh. For me, yung buong trip yung buong experience na nakatrabaho sila sa Walang Forever. Ano na nga yun eh, parang yun yung award ko. Kahapon may dala-dala akong version ko ng Oscar trophy. Ipopost ko yun sa Instagram. Kulay gold siya na tao sa National Bookstore. Binili ko siya, pinintura ko ng gold, and then binigay ko sa bawat isa, sabi ko, kayo ang Oscar gold. Because working with them was golden. As in, super, except for you. We thank you, No, but seriously, hindi ako nag-expect ng awards, ganyan, or... Gusto ko maraming manood.
syempre, di ba, who doesn't want to be successful? But I hate putting pressure on myself na sabi ko, kailangan ko manalo or something. Hindi. Okay na ako dun. Anyway, Metro Manila Film Festival is for the family. And the goal is to make families happy. And this film will make people happy, inspired, and believe in something maybe that they never believed in. Bam! Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung hindi ko... parang yung attitude ko rin last year, parang okay lang, gagawin ko lang trabaho, kung mapansin, okay, kung hindi. Hindi ko na iniisip. Sa akin, wala na sa isip ko yung mga ganong bagay. Basta, ang sa amin, gawin lang namin yung trabaho namin na maayos. Tapos, manunod yung mga tao, masaya silang lalabas, kontento sila, naiyak sila, natawa sila, yung gano'n. Yung maganda yung reviews. Okay na yun sa amin, parang, ano pa yun? Kumbaga, kung hindi man kami manalo, okay lang. Lagpas pa yun sa pagkapanalo, basta mapasaya namin yung mga tao. Even sa pagiging number 1. Ano po yun? Even sa pagiging number 1 sa box office. Mas maganda sana kung mas maraming manood, di ba? So, positive naman kami. Gusto namin as much as possible, di ba? Lahat naman ng entries gusto nila number 1 or number 2, di ba? Sana po. Tulungan niyo po kami. Thank you. Yung pinagkakayahan na story o nanggaling sa tunay na kwento, itong kwento? Nag-start po kasi yung story. Puso kami nito lang. Tapos nag-basis ulit yung script mo. Tapos naisip lang namin, what if, di ba may process from kung ano yung nangyayari talaga, tapos gagawin mo ng script. May mga nagbabago, di ba? May sarili ka ni bias. So yun, kami natuwa kami doon sa idea na paano kayo na-interpret ng isang writer. Paano nyo natatransforming something real to something cinematic. Actually, doon lang nagsimula yung conversation namin talaga. So wala naman kayo pinanggalingan na kwento? Wala naman. Nag-ano lang, tapos after nun, usap kami, ganyan-ganyan. Tapos namuo yung character ni Mia. Okay. Mas may pressure po ba ngayon? Kasi hindi na-expect yung lakas nung English only quiz last year. So mas may pressure po ba ngayon na baka hindi niya maabot or baka mas malagpasan ba? Or yung expectation sa mga manonood after the success of English only? Honestly, meron po malaki po yung pressure. Pero hindi ko na lang iniisip kung sa pagay. Kasi pag iniisip, baka, di ba? So, ngayon, parang gawin natin yung trabaho natin, gawin natin na maganda. Ayun, tapos sobra kong happy kasi supportive yung team. Kasi promise, kung ako tayo sa ganda. Ulitin na kami most of the time talaga. Nabanggit kasi ni Jenny na parang tinanong ko kasi kung halos pareho ba ng English only. Sabi niya mas madrama daw ito ngayon. Mas madrama nga. Iniba po namin yung tono from, kasi yung English only EOP, like, mas light siya, rom-com. Ganun, ito pinasuwa namin ng drama ng konting dulas ng drama.